Hello everyone, it's me again, Lindsay. Welcome back to my channel. In today's video, alam naman natin ang ating nangyayari sa ating mundo ngayon. Diyos ko, napakagrabe, worst talaga. At yan naman ang ating tatalakayin ngayon. Di ba guys, no? Parang kailan lang na dumaan ang bagyong Christine sa atin. At grabe talaga, nakakapanindig balahibo. At sa ang nangyayari sa atin, napakasakit sa dibdib. Eka nga grabe. Yung mga makikita mo lang sa balita ngayon, grabe nangyayari sa mga tao. May bagyo, landslide, sunog. O, diba? O, diba? Napansin nyo rin yan na kumbaga going worst ngayon ang ating mundo. Diyos ko po naman, sana naman pinipray ko talaga na ang mga tao ngayon is makarealize na. Hindi nyo ba napansin guys, ang mga pangyayari ngayon? Kumbaga nanonood din tayo dito rin sa YouTube about ang mga predictions na. Pero anyway naman, kumbaga ang mga predictions na yan, di ba tao rin naman katulad natin, o kung binigyan sila ng mga special na IQ dyan, na special na talento na maramdaman nila ang mga paparating or what, hindi rin natin alam yan. Pero syempre naman, i-base natin sa mga nangyayari ngayon. Si Lord na naman nakakaalam yan. At saka kumbaga ang ano ngayon, ang mundo natin is siya naman nag-create nito. Siya lang nakakaalam kung kailan ito mawawala or kumbaga burahin or whatsoever. Kaya minsan na nakakabagbag damdamin. Ayan ang right term baga, nakakabagbag damdamin ang mga pangyayari. Imagine mo, hindi pa nga yata na 1 week na nakalabas yung Christine. May bagyo na naman ito ngayon. Yung Bagyo Leon na ito, di ba, nakaabang na ito ng pag umalis ni Christine. Sabi ko nga nakita ko sa balita, sabi nila may balak pa si Christine na bumalik. Sabi ko, no. So, kung naman mo ka lang bumalik kasi hindi ka welcome dito. O, di ba, guys. Ngayon na ko lang na, in my own analyzation, na ang mga tao sana, para kumbaga, sa palagay nyo, di ba? Parang paramdam na ito ni God sa mga sa atin ngayon, sa mga trials na nangyayari sa buhay natin. You just imagine yung pandemic. Imagine mo, diba, 3 years tayo bago tayo nakahinga-hinga. Kumbaga, makaka-recover sa lahat ng yung mga anxiety din natin yon. Doon gumagana yun, yung mga natin, yung mga depression. Kasi imagine mo ba na yung mga everyday natin na mga routine, hindi natin magagawa. Kasi may mga abnormalities baga. Kasi diba, hindi tayo nakakalabas. Kung may mga business tayo, hindi natin kaya na maipalakad ng gusto kasi hindi naman tayo makakapag dyan. Hindi naman tayo makakapag follow up or makakapag tawag na ito, makakapag asikaso. Kasi nga, diba, ang hirap ilabas kasi separated nga tayo. Kasi ECQ tayo dati kasi mahirap na, diba? Diba, napaka worst, going worst, kumbaga. At saka ngayon naman, kumbaga, in my own analyzation, no, parang, na to realization na to talaga na pinano sa atin ni God. Kasi, you just imagine, sa isang iglap lang, na pinaghirapan ng mga tao, how many years na pinaghirapan, sa isang pitik lang, just an instance, yung mga kotse na yun, yung mga bahay na yun, lumulutang-lutang na nga, diba? So, kumbaga, yan, big analyzation. Kumbaga yung mga tao ngayon, kung may nangangailangan naman, at sino naman ang nakaluwag-luwag, why not we don't share? We don't share sa mga less fortunate people. Kasi, di ba nga, parating na rin ang Pasko. Di ba, ang spirit ng Pasko, di ba? Sharing, giving, at kumbaga yung tawag na ito, pagpapatawad, lahat na pagbalik loob. Kasi diba yung heart natin para sa kanila, kung may mga kasalanan tayo, pagsisihan natin yun. Why not na hindi tayo mag-share sa mga tao na nangangailangan, kumbaga nasalanta ng mga sakuna. Kasi sa atin naman, dito sa Pinas, marami nasasalanta, diba? Dito nga sa Cavite, state of calamity nga. At saka yung whole Philippines yata Kikita naman natin na grabe yung mga grabe ang sakuna na naranasan. Grabe ang nangyayari sa Pinas. Sa buong buong part ng Pinas ay nasalanta ng bagyong Christine na yun. At saka sa atin naman so far nagpapasalamat tayo kami dito na
Kahit na hindi tayo masyado na tatamaan. Praise God for that. Na ang naranasan na natin is malakas na ulan, konting baha-baha lang kasi di ba medyo mataas-taas tayo. Grabe rin ang pag-pray natin na sana naman po hindi naman tayo hindi naman tayo masalanta ng mga ganyang sakuna. Kaya nga, kumbaga, realization ito. Kasi kumbaga, ang mundo natin siguro nagpapahiwatig na kumbaga, parang parang marupok na talaga, di ba? Parang vulnerable na ngayon ang mundo natin. Kaya siguro, sa mga tao na mga kind-hearted, good-hearted, marami naman dyan. Kahit sabihin natin ng iba, medyo manhid, pero marami naman. At nakikita naman natin na marami naman nagsishare ng kanilang mga tulong sa kapwa natin. Isa naman ito, big realization niya Asa na naman sa panahon ngayon, mag-isip-isip ka na. Kasi ang lahat na ito, ang lahat na pinagmay-arian natin, lahat, pati life natin, na pinagmay-arian natin, hindi naman ito sa atin. Talagang hiniram naman natin ito. At lahat naman sa mundo ay walang bumabato. Lahat naman is mawawala. Kumbaga sa right time. Pati buhay natin. Kasi kumbaga ano lang tayo dito Kumbaga nag-spot lang tayo dito Lahat tayo squatters dito sa mundong ibabaw. Kaya nga kumbaga na kung may time pa tayo magsisi kung ano man ang mga kasalanan natin dito sa mundo, malaki man o maliit. Lahat naman tayo we are born in sins, baga. Pinanganak tayo sa kasalanan. Lahat tayo makasalanan. Walang maisi-save sa atin. Kumbaga sa atin na lang na habang buhay pa tayo, we do all good deeds. Nga. Kumbaga kasi titimbangin na namin sa taas. Kahit nasabihin natin na makasalanan tayo at hindi tayo safe sa mga natin, sa makasalanan natin sa mundo. Pero, depende sa atin yan. Sa pagdadala natin habang buhay tayo na kumbaga dito pa tayo sa mundo gagawa tayong mapakinabangan, kumbaga good deeds na. So ano ang ibig sabihin ng good deeds? Gagawa tayo ng magandang gawain, kumbaga yung mga gawain na makakahelp tayo sa kapwa natin, magandang gawain na maganda sa paningin ng ating Panginoon. Hindi lang sa tao, hindi natin ipiplease ang kapwa natin, kundi ang Panginoon. Kasi di ba, pinahiram na sa atin ang buhay natin na ito. Nagsasquat lang tayo dito sa mundo. Ang lahat na pinaghirapan, pinagmay-arian kuno. Ang iba kasi kumbaga napaka-greedy. Hindi sa totoo naman. Sorry lang po sa matatamaan, sa kung sino man po ang nanonood ngayon. This is the time of realization. Alam niyo kung bakit? Ang lahat na yan, na kumbaga, dito sa mundo, sabihin natin, ay, ang bahay ko medyo kulang pa ng third floor. Sige, paggawan ko pa ito para gumanda. Kasi naman, mapera tayo. Kumbaga, nakakaluwag-luwag tayo. May panggastos tayo. Pero how about naman sa ibang tao na nakaranas ng famine, gutom, lahat na. Ang iba, alam mo, nakikita ko yung nakatungtong na sa may bubong. Alam ko, ang ini-aim lang nila makakain Hindi nga lang nila alam kung makakaligo pa sila, kumbaga makapalit pa sila ng damit. Napakasakit talaga sa damdamin, nakikita sila. Nakikita mo lang na, kumbaga, nag-aantay lang sila ng nila, nag-aantay lang sila ng mga donation, na yung mga iba dyan na makapunta sa kanila, bigay sa kanila ng mga food packs, makaabot yan. Survival, baga. Na makakain sila, mabuhay sila. Diba? Mayroon pa nga akong nakita yun na nabalita sa TV na yung doon na sila. Sorry na parang na-touch na ako. Doon na sila sa bahay ng sa tangkal ng baboy. Kasi siyempre, wala naman silang magawa na na matitiran pa kasi iba na penetrate na din ng tubig. So, kung yan na lang pinaka-available na maanuhan nila, just imagine mo na kasama nila sa pagtulog yung baboy para lang masave sila. O, diba? Samantalang iba natin ng mga kapwa-tao, ewan kung di pa nila feel yun. Mga magagarang sasakyan, mga kotse, mamahalin, mga bags. Samantala kung siguro kung mag-donate sila dyan, ilang buhay na masasave nila, ilang bibig na ang mabubusog nun na matiyatian ng mga tao. Kasi naisip na naman ng mga tao kung paano sila mabuhay everyday.
Kasi doon pa sila sa relocation area eh. Saka ito na naman nangyayari natin ngayon na may dumating na naman na sasako na naman, bagyo na naman. Ay doon, binubugbog na naman ng bagyo at baha dun sa ibang lugar, sa ibang parte dito sa Pinas. Kaya nakaka heart touching talaga, nakakasakit sa damdamin. Eh siguro nga tayo naman kung medyo nakakaluwag din tayo, why not na hindi tayo magbigay kung sumusobra lang naman yung mga income natin. So, sabi ko nga sa isip ko, Lord, sana naman ang mga tao ngayon makaka-realize na this is the big realization, ano? Kasi kumbaga yung pinagmay-arian mo, wala lang, just an instance. Kung may mga nakakaluwag tayo ng pera, sabi natin, kahit may ginagamit na tayo ng cellphone, ay may bagong model na bibilihin na naman natin. Ay may bagong may mga bag na maganda ngayon, yung mga trending ngayon, oo, bibilihin natin yan. Satisfy ourselves, di ba? Yung mga natin, kumbaga, yung mga gusto lang natin, sumaya. Diba? Pero hindi naman natin needs. Alam mo kung bakit? Inanonobra na nga lang tayo eh. Kumbaga, inano lang natin yung mga natin. Kumbaga, yung mga kagustuhan lang ng isip natin, yung takaw tingin, mapupuno lang mata natin, sumasaya tayo sa ganun. Pero hindi natin inisip na yung iba mas worst. As wag iisipin nyo, pinaghirapan nyo ng ilang dekada, ilang taon. Just an instant. Isang pitik lang. Wala na. O ano na ngayon? Nasasabihin mo, ay talagang, ko talaga to, pinaghirapan ko ito, dapat isi-save ko ito, isi-save ko habang buhay ako habang sa pagtanda. Sa pagtanda ako, who knows? Abot ko pa sa ganyan age. Hindi natin alam. Alam mo, magpas makalawa, hindi natin alam yung takbo ng buhay natin kung kailan ang pinaka-calling natin sa taas. Kaya sana naman ang mga tao makarealize na habang buhay pa tayo, binigyan tayo ng chance na mabuhay dito sa mundo. Why not hindi tayo mag-share? Diba sabi nga nila, sharing is caring. Diba? Hindi yan pakitang tao lang na pag mag-share ka, ibabalandra mo sa mundo. Ay, tinulungan ko si ganun-ganun. For what purpose? Para kupurin ka, you have a big heart, you're a giver, you have a good manners, ganun na nakatulong ka sana. No. Kasi ang totoong tao, ang totoong sincere na heart, tumutulong, hindi nag-iingay. Yung deep in your heart lang kasi gusto mo makatulong. At yung mga tao na yun is natulungan mo. That is charity. Kumbaga, yung indulensya mo sa Panginoon yun. Na natulungan mo sila, hindi na para purihin ka lang. Para pampakita mo sa social media na tinulungan ko si ganito, si ganon. Hindi. Kasi ang totoong tao, yung mga good-hearted, totoong tumutulong, galing sa puso. Hindi yung para lang popularity. Popularization. Yun na nga, no? Isipin nyo na lang na kahit yung mga sasakyan nyo parang kumutan nyo na ayaw nyong magasgasan, ayaw isang pitik, yun na, pakinabangan pa ba? Andun sa gitna ng sa gitna ng kalsada or doon sa may tubig na lubog na doon. Kaya, kumbaga, sana naman po mag-isip-isip ang mga tao. Ay, Diyos ko, sana na God. Kaya yun na napag-isipan ko ngayon na ito naman ang aking ngayon, ang topics for today's kasi based naman natin sa pangyayari natin ngayon at saka yung isang friend ko pala na nagbigay din sa akin ng idea kasi nag-isip ako ng content ko which is pag sabi niya ng ganun, sabi ko, ay tama pala kasi umiisip pa ako ng isi-share ko dito pero sinasabihin niya na ako, shout out Lay dyan sa ibang bansa rin siya nga Lea Siguban and family, hello, shout out, ingat-ingat din kayo dyan ha. Wait ko yung pag-uwi nyo dito. Na-miss ka na namin dito sa Silina. Dito naman sa may Cavite. Alright guys, mag-ingat-ingat po tayo at kayo din dyan lahat sa aking mga viewers and kung nanonood dito. Mag-ingat po tayo kasi hindi natin alam ang ating bukas makalawa kasi ang nakaalam na yan si God. Kaya mag-ingat tayo at tayo sa kumbaga gamitin natin ang buhay natin dito sa mundo na makabuluhan. Kumbaga we all do good deeds para sa atin lahat, hindi lang sa atin, para na sa lahat. Alright guys, have a good day and
Have a nice week sa lahat, no? Sige naman pag, siguro naman na sa sunod naman na video ko, iba naman ang aking content at saka naman na gusto ko rin mga positive vibes, Ingat-ingat po tayo lahat. It's me again, Alency. Bye-bye for now. God bless everyone.